Number 3 and last point na ating babasahin ngayong gabi. Pinagtitibay ng kasulatan ng Old Testament o Lumang Tipan ang pananampalatayang hiwalay sa kautusan sa pamamagitan ng halimbawa ni Abraham. Ano ibig sabihin nito? Natutunan natin, mga kaibigan, mula pa kanina sa ating pagsisimula, na hindi po 10 utos ang tinutukoy ni Paul sa Romans 3:31 na nagpapatibay sa pananampalataya. Okay? It's not the 10 commandments. Kundi ito po ay number 1 na banggit natin kanina, to debunk yung maling interpretation ng mga Seventh-day Adventist na ito dahil 10 commandments, itong Romans 3:31. Number 1, nalaman natin na ang konteksto ng Romans 3:31 ay walang kinalaman sa 10 utos. So to respect the Bible, kung talagang mahal nyo ang katotohanan, mahal nyo bilang mga sabadista ang salita ng Diyos, mag-stick po kayo sa sinasabi at intensyon ni Pablo. Hindi niya pinag-usapan ang 10 utos dito. Number 2, na unawaan natin na ang salita pa ng kautusan sa Roma 3:31 hindi pa lagi tumutukoy sa 10 utos, kundi sa kabuuan ng kasulatan ng Lumang Tipan using the figure of speech na synecdoche. At nabigyan nga natin ng maraming example sa Bible. And number 3, dito na tayo sa number 3. Pinagtitibay ng mga kasulatan ng Lumang Tipan or Old Testament Scriptures ang pananampalataya na hiwalay sa gawa. Ito palang intensyon ng sinasabi ni Paul, hindi pala prolo, ito hindi para pagtanggol ang 10 Commandments o isama ang 10 Commandments sa pananampalataya na gaya na ginagawa ng mga sabadista ngayon. Pinagsasama nila, pinipilit nilang mag-combine ang law and faith, which is not and cannot do. Otherwise, kung gusto nyo maging mga mangangalon niya, sabi sa Romans 7, chapter 1-4, magiging spiritual adulterer kayo pagka pinagsama nyo. Kasi tipan yan old part of the old tipan, old covenant. Itong law. Yan ang kumbaga ang Diyos kasal siya doon sa Old Testament, ang mga Hudyo. Ngayon, kung kasal ka pa sa Old Testament, tapos kinasal ka na naman kay Kristo, ang tawag sa iyo, mangangalon niyang spiritual. So, meron bang halimbawa at patutuon natin na ang pinatutunayan pala ng pananampalataya ay Old Testament Scriptures, dahil sa Old Testament pala ay doon palang pinatutunayan na ang salvation or righteousness by faith ay pwede mangyari sa isang tao kahit walang kautusan. Nahiwalay sa kautusan. At ang halimbawa na nga natin dyan ay si Abraham. Sabi ng Galatians 3:17, tinagalog ko po ang The Living Bible. At sabi po dito, ito ang nais kong iparating. Ang pangako ng Diyos na magligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at isinulat at pinirmahan ng Diyos ang pangakong ito. At hindi maaring baliwalain o baguhin 430 taon pagkatapos ng ibigay ng Diyos ang 10 utos. Ano pong sinasabi sa atin ng Galatia 3:17? Yung palang salvation by faith, separate, apart, kahit walang kautusan, kahit hindi kasama ang 10 Commandments, basta faith ka lang, ay pwede ka nang i-declare righteous ng Panginoon. Sabi nga ng talata, ang linaw-linaw, hindi pwedeng baliwalain yan ng 10 utos. Na kung tutusin sa panahon ni Abraham, walang 10 utos. Kaya nga sabi ito, hindi maaaring baliwalain ng 10 utos na dumating lamang sa panahon, mula sa panahon ni Abraham, 430 taon. Saka binigay ang 10 utos. So paano ngayon yan? Hindi compatible yung turo ni Pablo sa Old Testament. Kasi si Abraham, pinangakuan na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na separate sa kautusan. Turo na yan. Aral na yan. Doktrina na yan. Sa Old Testament pa lang. Hindi yan invento ng turo ni Pablo. Kaya nga, idiniin dito ni Paul,
430 years bago magkaroon ng 10 utos, turo na ng Diyos yan na maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ang sino man tao. At isang ang halimbawa kay si Abraham. Ang sabi ng Roma 4:1-5 ay ganito po. Ano ang ating sasabihin, sabi ni Pablo, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ang ibig sabihin niya dito, ay meron sana siyang ipagmamapuri. Ay na ginagawa ng ibang mga Adventist ngayon. Dahil may 10 Commandments sila, nagmamapuri. Kami ang remnant church. Kami ang hinulaang bayan ng Diyos. Kami lang ang ililigtas pagdating ng Sunday law. Pagmamapuri. Kasi hindi mo na kailangan aminin na kayo ay salvation by works. Nakikita na po namin sa action ninyo na lagi kayo nagmamapuri na kayo ay nakakatupad sa 10 utos. That is one sign of salvation by works, na magbo-boast, magyayabang. Kaya nga sabi ng Panginoon, nirebuke niya ng Panginoon. Sabi ng Lord, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Hindi sa gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaya mga kababayan, huwag niyo asahan na aamin ang mga Sabadista na ang kaligtasan nila ay by works. Huwag niyo, hindi aamin yan. Pagmasdan niyo na lang, obserbahan niyo na lang yung kanilang attitude, yung pangangaral. Palagi nilang pinagyayabang na sila lang nakakasunod sa 10 utos. That's already an obvious sign na ang salvation sa Adventist ay by works. Nakakalungkot. Pero ang sabi dito si Abraham, na ating magulang ay sa laman, kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa, kagaya ng mga Sabadista, ay meron silang ipagmamalaki. Kaso mabuti na lang, hindi Sabadista si Abraham. Kasi kung Sabadista si Abraham, malamang magmamalaki si Abraham. Kukumpara niya ang kanyang sarili sa iba na hindi nagsasabat. Nakita na natin si Abraham, panahon pa ni Abraham, walang kautusan. 430 years pa bago magkaroon ng 10 Commandments. Pero naging righteous na siya. Yan yung sinasabi sa Romans 3:31 na pinagtitibay ng pananampalataya na hiwalay sa kautusan, pinagtitibay yan ng Old Testament scriptures at examples. Na kahit walang kautusan, you can be righteous in the sight of God. No? Kaya ulitin natin, sa gabing ito, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Kumbaga, ang sinasabi dito ni Paul, niwawalan ba nating kabuluhan ang Old Testament scriptures sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi 10 Commandments yan. Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang Old Testament scriptures. Dahil nga sa patutuo ni Abraham, siya naging matuwid sa harap ng Diyos sa pananampalataya na hiwalay. 430 years na hiwalay ang 10 utos sa time ni Abraham. Kumbaga sa panahon niya sa New Testament, tayo mga Kristiyano, sa ating pananampalataya, salamat at hallelujah sa Panginoong Kristo. He died for our sin. Naging kapalit natin siya sa cross na imbis na tayo magbayad sa ating kasalanan, He paid for our sins, and that makes us His righteousness. Separate. Walang kautusan, walang kinalaman kautusan. Sana maintindihan ng mga Adventist ito. Sa kanila, ang righteousness kasama kautusan, which is unbiblical. Pinipilit na nga ni Paul sa kanyang explanation sa mga nabasa natin, na paghiwalayin ang kautusan, walang kinalaman sa righteousness natin yan. Sa conclusion ng mga Adventist dito sa talatang ito, pinipilit nilang pinagtitibay pa ang 10 Commandments. That is very far from the intention sa sinasabi ni Paul sa Aklat ng Roma. Basahin niyo po ng buong Aklat ng Roma. Huwag kayong makikinig sa mga pastor niyong bayaran. Kaya lang nagsisipag mangaral kasi bayad silang taas ng sweldo niyan. Kayo hindi naman kayo sinisweldohan ng inyong mga conference. Anong pakinabang niyo? Wala. So, sa ating conclusion, kaming ito, natutunan natin na ang konteksto
ng Romans 3:31 ay walang kinalaman sa 10 utos. Pangalawa, ang salitang kautusan sa Romans 3:31 ay hindi tumutukoy sa 10 utos, kundi sa kabuuan ng kasulatan ng lumang tipan. Number 3, pinagtitibay ng mga kasulatan ang lumang tipan ang pananampalatayang hiwalay sa kautusan kagaya ni Abraham at ni Haring David. At ang conclusion natin ay na rin ito sa ating article sa ating website, mayroong mga hindi pagkakaunawaan noon sa pagitan ng mga Kristiyanong Hudyo at mga Kristiyanong Hintil sa Roma sa panahon ni Pablo. Nagtatanong kay Pablo ang mga nag-aalalang mga Kristiyanong Hudyo, ibig bang sabihin ng pananampalataya na baliwala na ang lahat ng pinaninindigan ng Judaismo? Na kinakansila na ang aming kasulatan, Old Testament Scripture, na tinatapos na ang aming kaugalian, mga ritual, at sinasabing hindi na gumagawa ang Diyos sa pamamagitan namin? Ito talaga yung tanong na ginamit para simulan sa Kapitulo 3. Sabi ni Pablo, hindi. Sabi ni Pablo, sa halip kapag iintindihin natin kung paano tayo naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, mas naiintindihan pa natin ang religion ng Judaism. Malalaman natin kung bakit pinili si Abraham kahit wala siyang kautusan. After 430 years, dumating ang 10 utos. Pero pinili siya ng Diyos dahil sa pananampalataya niya. Kung bakit ibinigay ang kautusan sa time ni Moses, at kung bakit matyagang makitungo ang Diyos sa Israel sa loob ng maraming siglo, hindi binubura ng pananampalataya ang lumang tipan. Sa halip, ginagawa nitong mas malinaw na maintindihan kung paano nakitungo ang Diyos sa mga Hudyo. Yan po ang ibig sabihin at ang kaulugan ni Apostol Pablo. Ang kanya pong itinataas, ang kanya pong pinagmamapuri ay ang pananampalataya. At kaya nga hanggang ngayon sa panahon natin, mga kapatid, mga kaibigan, we still use the Old Covenant. We still use the Old Testament. Kasi mas lalong nagdiliwanag po sa ating mga Kristiyano ang mga salita at mga pangako ng Diyos sa Old Testament dahil sa pananampalatayang ito kung saan tayo naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Apart from the law, hiwalay, walang kinalaman ang 10 utos. Diyan